Purihin niyo siya sa pamamagitan ng mga instrumentong may kwerdas at mga flauta. Purihin niyo siya sa pamamagitan ng mga matutunog na mga pompyang. Ang lahat ng may buhay ay magpuri sa Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Mga kawikaan. Ang kahalagahan ng kawikaan. Unang kabanata. Ito ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan ng mga kawikaang ito, magkakaroon ka ng karunungan. Shout out, Idol Rafael. Thank you for watching, at Idol. mauunawaan mo ang mga aral na magbibigay sa iyo ng karunungan. Sa pamamagitan din ito ay magiging disiplinado ka dahil tinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, mabuting pag-uugali, paggawa ng tama, at pagiging makatarungan. Makapagbibigay ito ng karunungan sa mga walang kaalaman at sa kabataan ay magtuturo ng Thank tamang you, Idol pagpapasya. Rafael. Shout out sa iyo, Idol. Ang marunong ay lalong magiging marunong at ang may pinag-aralan ay magiging dalubhasa upang maunawaan nila ang pagkukulan ng mga kawikaan, mga talinghaga at mga bugtong ng marunong. Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangad, Shout out, walang Idol halaga Rafael. ang Thank you for the karunungan live. at ayaw niya Thank you for the maturuan love. upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Payo sa pag-iwas sa Pawis masamang tayo, tao. Idol. Anak, dinggin mo ang turo at pagtutuwid sa iyong pag-uugali ng iyong mga magulang. Dahil ito'y makapagbibigay sa iyo ng karangalan, katulad ng koronang gawa sa bulaklak, at makapagpapaganda katulad ng kwintas. Anak, huwag kang padadala sa paghihikayat ng mga taong makasalanan. Huwag kang sasama kapag sinabi nilang, halika, sumama ka sa amin. Mag-abang tayo ng sino mang Shout papatayin out, thank you for kahit watching, walang mga Idol. dahilan. Papawis tayo. Kahit Pag-iwas nasa sakit sa puso. kasimulan pa ng kanilang buhay, patayin natin sila para matulad sila sa mga taong pumunta sa lugar ng mga patay. Makakakuha tayo sa kanila ng mga mamahaling ari-arian at pupunuin natin ang ating mga bahay ng ating mga nasamsam. Sige na, sumama ka na sa amin at paghahatian natin ang ating mga nasamsam. Anak, huwag kang sumama sa kanila. Iwasan mo sila sapagkat mabilis sila sa paggawa ng masama at sa pagpatay ng tao. Walang kabuluhan ang paglalagay ng bitag kung ang ibong iyong huhulihin ay nakatingin. Alam ng ibon na mahuhuli siya. Pero ang taong masasama, hindi nila alam na sila rin ang magiging biktima ng ginagawa nila. Ganyan ang mangyayari sa mga tao Wasalak-wasalak na, pero may palag pa. nakuha sa masamang paraan. Mamamatay sila sa ganoon. Improvise na tayo, pero palag-palag lang. Kapag itinakwil ang karunungan ay katulad ng isang mangangaral na nagsasalita sa mga lansangan, Papawis tayo, mga Idol. plaza, Shout out. pamilihan, at mga pintuang bayan. Health is well. Sinasabi niya, Mga tao is kayong mga limited. walang alam, hanggang kailan kayo mananatiling ganyan? Kayong mga nanunuya, hanggang kailan kayo matutuwa sa inyong panunuya? Kayong mga hangal, hanggang kailan ninyo tatanggihan ang karunungan? Pakinggan ninyo ang pagsaway ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang iniisip ko. Ipapaalam ko sa inyo ang aking sasabihin laban sa inyo. Sapagkat hindi ninyo pinansin ang panawagan ko na lumapit kayo sa akin. At binaliwala ninyo ang lahat ng payo ko at pagsaway. Pagtatawanan ko kayo kapag napahamak kayo. Puputsain ko kayo kapag dumating sa inyo ang paghihirap at mga pangyayaring nakakatakot gaya ng ipo-ipo at bagyo. Tatawag kayo sa akin, ngunit hindi ko kayo sasagutin. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita. Dahil ayaw ninyo na tinuturuan kayo at wala kayong takot sa Panginoon. Tinanggihan ninyo ang mga payo ko at minasama ang aking pagsaway sa inyo. Kaya aanihin ninyo ang bunga ng inyong mga ginagawa at pinaplanong masama. Sapagkat ang katigasan ng ulo ng mga taong walang karunungan ang papatay sa kanila. At ang pagkasawalang bahala ng mga hangal
ang magpapahamak sa kanila. Ngunit ang taong nakikinig sa akin ay mabubuhay ng matiwasay. Ligtas siya sa panganib at walang katatakutan. Ang kahalagahan ng karunungan. Ikalawang kabanata. Anak, tanggapin at ingatan mo sa iyong puso ang mga itinuturo at iniuutos ko sa iyo. Pakinggan mo kung ano ang makapagbibigay sa iyo ng karunungan at kaalaman. Pagsikapan mong magkaroon ng pangunawa na parang naghahanap ka ng bilang o anumang nakatagong kayamanan. Kung gagawin mo ito, malalaman mo kung ano ang pagkatakot sa Panginoon at mauunawaan mo ang tungkol sa Kanya. Sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman at ng pangunawa. Iniingatan niya ang namumuhay ng matuwid, matapat at walang kapintasan. Binibigyan din niya sila ng katagumpayan. Kung makikinig ka sa akin, malalaman mo ang dapat mong gawin, ang tama, matuwid at nararapat. Sapagkat lalong lalawak ang iyong karunungan at magbibigay ito sa iyo ng kaligayahan. Kapag nakakaunawa ka at marunong magpasya ng tama, iingatan ka nito. Ilalayo ka ng karunungan sa masamang pag-uugali at sa mga taong nagsasalita ng masama. Pinili ng mga taong ito na iwanan ang magandang pag-uugali at sumunod sa pamamaraan ng mga nasa kadiliman. Natutuwa sila sa paggawa ng masama at nasisiyahan sa mga kalikuan nito. Masama ang pag-uugali nila at hindi matuwid ang kanilang pamumuhay. Ilalayo ka ng karunungan sa masamang babaeng gustong umakit sa iyo sa pamamagitan ng kanyang matatamis na salita. Iniwan ng ganyang babae ang napangasawa niya noong kanyang kabataan. Kinalimutan niya ang pangako niya sa Diyos nang sila'y ikasal. Kapag pumunta ka sa bahay niya, para ka na rin pumunta sa kamatayan. Sapagkat ito ang daan tungo sa daigdig ng mga patay. Kung sino man ang pupunta sa kanya, ay hindi na makakauwi. Makakalimutan na niya ang daan patungo sa lugar ng mga buhay. Kaya tularan mo ang pamumuhay ng mabubuting tao at mabuhay ka ng matuwid. Sapagkat ang taong namumuhay ng matuwid at walang kapintasan ay mabubuhay ng matagal dito sa daigdig. Ngunit ang masasama at mga mandaraya ay palalayasin. Bubunugin sila na parang mga damo. Dagdag na kahalagahan ng karunungan. Ikatlong kabanata. Anak, huwag mong kalilimutan ang mga itinuturo ko sa iyo. Ingatan mo sa iyong puso ang mga iniuutos ko, sapagkat ito ang magpapahaba at magpapaunlad ng iyong buhay. Manatili kang mapagmahal at matapat. Alalahanin mo itong lagi at itanim sa iyong isipan. Kapag ginawa mo ito, malulugod ang Diyos, pati na ang mga tao. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Huwag mong isipin na napakarunong mo na. Matakot ka sa Panginoon at huwag gumawa ng masama para iyon sa ikabubuti at ikalalakas ng iyong katawan. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Anak, huwag mong mamasamain kapag itinatama ka ng Panginoon upang ituwid ang iyong pag-uugali, sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang ugali ng kanyang mga minamahal, katulad ng ginagawa ng isang ama sa kanyang anak na kinalulugdan. Mapalad ang taong may karunungan at pangunawa, higit pa ito sa pila at ito, at sa ano pa mang mga mamahaling bato. Walang anumang bagay ang maaaring ipatay dito. Magpapahaba ito ng iyong buhay, magpapaunlad ng iyong kabuhayan, at magbibigay sa iyo ng karangalan. Ang karunungan ay magpapabuti ng iyong kalagayan. Mapalad ang taong may karunungan, dahil magbibigay ito ng mabuti at mahabang buhay.
Sa pamamagitan ng karunungan, nilikha ng Panginoon ang lupa at ang langit, at bumukas ang mga bukal, at mula sa mga ulap ay bumuhos ang ulan. Anak, ingatan mo ang iyong karunungan at kaalaman sa pagpapasya ng tama. Huwag mong hayaang mawala ito sa iyo, sapagkat ito ang magbibigay sa iyo ng mahaba at magandang buhay. Mabubuhay kang ligtas sa anumang Palpitate na ako. kapahamakan. Makakatulog ka ng mahimbing at walang kinatatakutan. Sabi Hindi nito, ka dapat matakot kung biglang dumating ang mga pangyayaring TikTok naman yan. o kung lilipunin na ang masasama. Dahil Nakatok-tik lang ako. makakaasa ka na babantayan ka ng Panginoon at ilalayo sa kapahamakan. Hanggat makakaya mo, tulungan mo ang mga dapat kasi tulungan. gusto niyang baka Huwag mo doon nang sa puso ipagpabukas niya. pa kung kaya mo naman silang tulungan ngayon. Huwag mong paglanuhan ng masama ang Sabi kapitbahay siya, konektado na yun. nagtitiwala sa iyo. Huwag kang makipagtalo sa kapwa mo ng Kaya walang sapat kakape na yan. dahilan. Lalo na kung wala naman siyang ginawang masama sa iyo. Mag-exercise ka na, Huwag kang sinulan mo na. mainggit sa taong Dapat malupit yung o gayahin ang kanyang mga ginagawa. Wag daw mo Sapagat kasi nahihiya nagtutulak siya ang sa Panginoon sa mga taong baluktot ang pag-iisip. Ngunit nagtitiwala siya Kaya sa ikaw, mga simula ka na nabubuhay na malupit. mag-exercise. Sabi niya kasi, Isinusumpa ng Panginoon ang sambahayan ng masasama. Ngunit pinagpapala niya ang sambahayan ng mga matuwid. Hinahamak niya ang mga naghahamak ng kapwa. O ayoko eh. Palpitate ng kusa yung Ibibigyan niya dibdib ang ko. mga mapagpakumbaba. Ang mga maguno ay pararangalan. Ngunit ang Oo mga ba, kung saan angat nagka-palpitate? ay ilalagay Sabihin sa healthy. kahihiyan. Dapat kasi mag-walking tayo, bakit ko nag-exercise? Inaantok na ako eh. Kabanata. Mga anak, pakinggan ninyong mabuti ang mga pagtutuwid ng inyong ama sa Wala inyong pa. pag-uugali upang lumawak ang inyong pangunawa. Woo, shout out mga idol. Huwag makulit, health is Kaya wealth. huwag ninyong ipagwalang bahala. Noong bata pa ako, Makaalis na tayo. at nasa Pangiwas piling sakit pa sa ng puso. aking mga magulang, mahal na mahal ako ng aking ina bilang nag-iisang anak. Tinuruan ako ni Ama. Sinabi niya sa akin, Anak, ingatan mo sa iyong puso ang mga itinuturo ko. Sundin mo ang mga utos ko at mabubuhay ka ng matagal. Pagsikapan mong magkaroon ng karunungan at pangunawa. Huwag mong kalilimutan ang mga sinasabi ko at huwag kang hihiwalay dito. Huwag mong tanggihan ang karunungan. Sa halip, pahalagahan mo ito dahil iingatan ka nito. Pinakamahalaga sa lahat ang karunungan at pangunawa. Sikapin mo magkaroon nito kahit na maubos pa ang lahat ng kayamanan mo. Tanggapin mo at pahalagahan ang karunungan dahil magbibigay ito sa iyo ng karangalan. Magiging parang koronang bulaklak ito na magbibigay sa iyo ng kagandahan. Anak, pakinggan mo at tanggapin ang mga sinasabi ko sa iyo upang humaba ang iyong buhay. Tinuruan na kita ng karunungan kung paano mamuhay sa katuwiran. Kung susundin mo ito, walang makakasagabal sa buhay mo at maliligtas ka sa anumang kapahamakan. Huwag mong kalilimutan ang pagtutuwid ko sa iyong pag-uugali. Ingatan mo ito sa puso mo sapagkat mabubuhay ka sa pamamagitan nito. Huwag mong gagayahin ang ginagawa ng mga taong masama. Iwasan mo ito at patuloy kang mamuhay ng matuwid. Sapagkat ang taong masama ay hindi makatulog kapag hindi nakakagawa ng masama o walang naipapahamak. Kapoy! Ang pagkain nila ay paggawa ng kasamaan at ang Taas ng heart inom rate. nila ay paggawa ng karahasan. Ang pamumuhay ng taong matuwid ay parang sikat ng araw na lalong nagliliwanag habang tumatagal. Pero ang pamumuhay ng taong masama ay parang kadiliman. Hindi niya alam kung ano ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Anak, Taas ng heart pakinggan rate mong ko. mabuti ang tinuturo ko sa iyo. PC, taas ng heart Huwag mo rate itong ko. kalilimutan, kundi ingatan sa puso mo. Sapagkat magbibigay Hindi sinara yung ito ng gate. malusog na katawan at mahabang buhay sa sino mang makakasumpong nito. Higit sa lahat, Mga idol, babawis na tayo. Health is wealth. Huwag makulit. sapagkat kung ano ang iyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. Huwag kang magsalita ng kasinungalingan at walang kabuluhan.
Ituon mo ang iyong paningin sa mga bagay na mabuti. Pag-isipan mong mabuti ang iyong mga gagawin upang magtagumpay ka. Mamuhay ka sa katuwiran at layuan mo ang kasamaan. Babala laban sa pakikiapi. Ika-5 kabanata. Anak, pakinggan mong mabuti ang mga sasabihin ko na may karunungan upang malaman mo ang pagpapasya ng tama at matuto ka ring magsalita ng may karunungan. Ang salita ng masamang babae ay kasintamis ng kulong at banayad tulad ng langis. Ngunit pagkatapos ay pait at sakit ang iyong makakamit. Kung susunod ka sa kanya, dadalhin ka niya sa kapahamakan, sapagkat ang nilalakaran niya ay patungo sa kamatayan. Hindi niya pinapansin ang daan patungo sa buhay. Ang dinadaanan niya ay lipu-liko at hindi niya ito nalalaman. Kaya mga anak, pakinggan ninyo ako at hindi. Lumayo kayo sa babaeng masama, hindi huwag lumapit sa kanyang bahay. Dahil baka masira ang inyong dangal at mapunta sa iba, at mamatay kayo sa kamay ng mga taong walang awa. At ang lahat ng kayamanan ninyo at ang inyong mga pinagpaguran ay mapupunta sa iba, sa mga taong hindi ninyo kilala. Saka kayong mananangis kapag malapit na kayong mamatay, kapag butot balat na lamang at wala nang lakas. Saka ninyo sasabihin, sayang hindi ko kasi pinansin ang mga matutuwid sa akin. Nagmatigas ako at sinunod ang gusto ko. Hindi ako nakinig sa aking mga guro. Kaya ngayon, narito ako sa gitna ng kapahamakan at kahindihan. Dapat sa asawa mo lang ikaw sumiting. Kumbaga sa tubig, doon ka lang sa sarili mong balon kumuha ng iyong iinumin. Dahil baka magtaksil din sa iyo ang iyong asawa. Dapat ang mag-asawa ay para lamang sa isa't isa at huwag makihati sa iba. Maging maligaya ka sa iyong asawa na napangasawa mo noong iyong kabataan. Maganda siya at kaakit-akit gaya ng usa. Sana ay lagi kang lumigaya sa kanyang dibdib at maakit sa kanyang pag-ibig. Anak, huwag kang paaakit sa malaswang babae o hipuin man ang kanyang dibdib, sapagkat nakikita ng Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Grabe Saan ka palpitation. man naroroon, tinitingnan ka niya. Ang masamang tao ay bihag ng kanyang kasamaan, para itong bitag na hupuli sa kanya. Maliligaw siya dahil sa kanyang kamangmangan at mamamatay dahil ayaw niyang itinutuwi. Dagdag na babala. Ika-6 na kabanata. Anak, kapag nangako kang managot sa utang ng iba at naipit ka sa pangakong iyon, ganito ang gawin mo upang maayos ang pananagutan mo sa kanya. Puntahan mo siya at makiusap na pakawalan kanya sa iyong pananagutan. Huwag kang titigil na makiusap hanggang sa maging malaya ka, tulad ng isang ibon o usa na nakawala sa isang mangangaso. Kayong mga tamad, tingnan ninyo at pag-aralan ang pamumuhay ng mga langgam upang matuto kayo sa kanila. Kahit na walang namumuno at nag-uutos sa kanila, nag-iipon sila ng pagkain kapag tag-araw at panahon ng anihan, upang may makain sila pagdating ng tag-ulan. Kayong mga tamad, matutulog na lang ba kayo? Kailan kayo gigising? Kaunting tulog, kaunting pahinga, at ang paminsan-minsang paghalukit-kit ng mga kamay. At hindi ninyo mamamalayan, darating ang kahirapan na para kayong ninakawan ng tulisan. Ang taong walang kwenta at masama ay puro kasinungalingan ang sinasabi. Kumikindat at sumisenyas siya gamit ang kanyang mga kamay at paa para makumbinsi ang mga tao sa mga sinasabi niya. Ang puso niya ay puno ng pandaraya, laging nagbabalak na gumawa ng masama, at sa mga gulo siya ang nagpapasimula. Kaya biglang darating sa kanya ang kapahamakan at hindi na siya matutulungan. May mga bagay na kinamumuhian ang Panginoon: ang pagmamataas, ang pagsisinungaling, ang pagpatay ng tao,
ang pagpaplano ng masama, ang pagmamadaling gumawa ng masama, ang pagpapatotoo sa kasinungalingan, at pinag-aaway ang kanyang kapwa. Anak, sundin mo ang itinuturo at iniuutos ng iyong mga magulang. Itanim mo ito sa iyong isipan para hindi mo makalimutan. Ito ang magpapatnubay, mag-iingat at magpapaalala sa iyong pamumuhay kahit ano pa ang iyong ginagawa. Sapagkat ang mga turo at utos ng iyong mga magulang ay katulad ng isang ilaw na tatanglaw sa iyo, at ang kanilang pagsaway sa iyo para ituwid ang ugali mo ay ikabubuti at ikahahaba ng buhay mo. Ilalayo ka rin ito sa masamang babaeng nakakaakit ang pananalita. Huwag kang magnanasa sa kanyang kagandahan. Huwag kang patutukso sa kanyang pang-aakit. Ang pakikipagsiping sa babaeng bayaran ay pwedeng bayaran sa halaga ng tinapay. Ngunit ang pakikipagsiping sa asawa ng iba ay pagbabayaran mo ng iyong buhay. Kung maglalaro ka ng apoy sa iyong kandungan, tiyak na masusunog ang damit mo. At kung tatapak ka sa baga, mapapasok ang mga paa mo. Kaya kapag sumiping ka sa asawa ng iba, magdurusa ka. Minsan nauunawaan ng mga tao ang taong nagnakaw dahil sa gutom. Ngunit pinagbabayad naman siya ng 7 beses Wag ng makulit. kanyang Health is ninakaw wealth. kapag nahuli. Kahit maubos The pa tao is ang limited. lahat ng pag-aari niya. Ang taong sumisiping sa asawa ng iba ay hangad. Sinisira lang niya ang kanyang sarili. Masasaktan siya at habang buhay na mapapahiya. Sapagkat ang asawang seloso ay sobra kung magalit at maghihiganti siya ng walang awa. Kahit magkano pa ang ibayad, hindi niya ito tatanggapin. Ikapitong kabanata. Anak, sundin mo ang mga sinasabi ko sa iyo. Itanim mo ito sa iyong isipan at sundin ang mga iniuutos ko upang humaba ang buhay mo. Ingatan mong mabuti ang mga itinuturo ko katulad ng pag-iingat mo sa mga mata mo. Itanim mo sa iyong isipan upang hindi mo makalimutan. Ituring mo na parang kapatid na babae ang karunungan at ang paunawa na parang isang malapit na kaibigan, sapagkat ilalayo ka nito sa masamang babaeng nakakaakit ang pananalita. Ang masamang babae. Minsan dumungaw ako sa bintana ng aming bahay. Nakakita ako ng mga kabataang lalaki na wala pang buwang sa buhay. Isa sa kanila ay talagang mangmang. Lumalakad siya patungo sa kanto kung saan naroroon ang bahay ng isang masamang babae. Takip siling na noon at malapit ng dumilim. Sinalubong siya ng isang babae na ang suot ay katulad ng suot ng isang babaeng bayaran. Nakapagplano na siya ng gagawin sa lalaking iyon. Maingay siya at hindi mahiyain. Hindi siya nananatili sa bahay. Madalas siyang makita sa mga lansangan, mga kanto at mga plaza. Paglapit ng lalaki, ay agad niya itong kinalikan at hindi na hiyang sinabi. Tinupad ko na ang pangako kong maghandog at may mga sobrang karne doon sa bahay na mula sa aking inihandog. Kaya hinanap nila at mabuti naman nakita nila. Sinapinan ko na ang aking higaan ng makulay na telang galing pa sa Ehipto. Nilagyan ko iyon ng mabangong mira, alo at cinnamon. Kaya halika na, doon tayo magpakaligaya hanggang umaga. Dahil wala rito ang asawa ko. Naglakbay siya sa malayo. Marami siyang dalang pera at 2 linggo pa bago siya bumalik. Kaya naakit niya ang lalaki sa pamamagitan ng kanyang matatamis at nakakaakit na pananalita. Sumunod agad ang lalaki na parang bakang hinihila papunta sa katayan o tulad ng isang usa na patungo sa bitag. At dooy papanain siya na tatagos sa kanyang puso. Para din siyang isang ibon na nagmamadali papunta sa bitag ng kamatayan. Ngunit hindi niya ito nalalaman. Kaya mga anak, pakinggan ninyong mabuti ang aking mga sinasabi. Huwag kayong paaakit sa ganyang uri ng babae
at huwag ninyong hayaan na kayo'y kanyang iligaw. Marami na ang mga lalaking napahamak dahil sa kanya. Kapag pumunta kayo sa bahay niya, para na rin kayong pumunta sa daigdig ng mga patay. Papuri sa karunungan. Ikawalong kabanata. Ang karunungan at pangunawa ay katulad ng taong nangangarap. Tumatayo siya sa matataas na lugar sa tabi ng daan, sa mga kanto, sa mga pintuan ng lungsod. Yun lang, hindi ko at mga nababasa ang daanan. ibang mga comment. Nangangarap siya ng malakas. Kayong mga tao sa buong Shoutout na lang mga idol. Thank you for watching. Pakinggan niyo ang aking panawagan. Tumawis tayo pang iwas sakit sa puso. Kayong mga walang alam, magkaroon kayo ng karunungan. Kayong mga mangmang, magkaroon kayo ng pangunawa. Makinig kayo sa sasabihin ko, sapagkat ito ay tama at kapaki-pakinabang. Ang sinasabi ko ay pawang katotohanan lamang. Sa nagsasalita ng masama, ako ay nasusuklang. Pawang matuwid ang sinasabi ko. Hindi ako nagsasalita ng kasinungalingan o pandaraya. Ang lahat ng sinasabi ko ay malinaw at pawang tama sa taong may pangunawa. Pahalagahan ninyo ang karunungan at ang pagtutuwid ko sa inyong ugali kaysa sa pilak at ginto. Sapagkat higit na mahalaga ang karunungan kaysa sa mamahaling hiyas at hindi ito matutumbasan ng mga bagay na hinahangad mo. Ako ang karunungan at alam ko kung paano unawain ang tama at mali. At alam ko rin kung paano magpasya ng tama. Ang may takot sa Panginoon ay lumalayo sa kasamaan. Namumuhi ako sa kapalaluan, kayabangan, pagsisinungaling, at masamang pag-uugali. Magaling akong magpayo at may sapat na kaalaman. May pangunawa at kapangyarihan. Sa pamamagitan ko Kapoy. nakakapamuno ang mga hari at ang mga pinuno'y nakagagawa ng mga tamang batas. Sa pamamagitan ko, makakapamuno ang mga tagapamahala at mga opisyal, ang lahat na namumuno ng matuwid. Minamahal ko ang mga nagmamahal sa Shoutout, akin. Chop Idol Makikita Rio. ako ng Thank you for mga sending naghahanap heart. sa akin. Makapagbibigay Mapalis tayo ako mga ng idol, pang kayamanan, iwas sakit sa puso. karangalan, kaunlaran, at tagumpay na Huwag magtatagal. makulit. Ang Help is well. maibibigay ko ay higit pa sa purong ginto Mga at tao tila. is limited. Sinusunod ko ang tama at matuwid. Bibigyan ko ng kayamanan ang nagmamahal sa akin. Pupunuin ko ang lalagyan nila ng kayamanan. Noong una pa, nilikha na ako ng Panginoon bago niya likhain ang lahat. Nilikhanan niya ako noong una pa man. Naroon na ako nang wala pa ang mundo. Ang mga dagat, mga bukal, mga bundok, mga burol, mga bukid, at kahit pa ang mga alikabok. Naroon na ako nang likhain niya ang langit. Maging nang likhain niya ang tagpuan ng langit at ng lupa. Naroon din ako nang likhain niya ang mga ulap, nang palabasin niya ang tubig sa mga bukal mula sa kailaliman, nang ilagay niya ang hangganan ng mga dagat upang hindi ito umapaw, at nang ilagay niya ang mga pundasyon ng mundo. Katulad ko'y arkitekto na nasa tabi ng Panginoon. Ako ang kanyang kasiyahan sa araw-araw at lagi naman akong masaya sa piling niya. Natutuwa ako sa mundong nilikha niya at sa mga taong inilagay niya dito. Kaya ngayon mga anak, pakinggan ninyo ako. Mapalad ang mga sumusunod sa pamamaraan ko. Pakinggan ninyo ang mga pagtutuwid ko sa inyong pag-uugali upang maging marunong kayo. At huwag ninyo itong kalilimutan. Mapalad ang taong laging sa akin nakatuon ang isip at naghihintay para makinig sa akin. Sapagkat ang taong makakasumpong sa akin ay magkakaroon ng maganda at mahabang buhay at pagpapalain siya ng Panginoon. Ngunit ang taong hindi makakasumpong sa akin ay ipinapahamak ang kanyang sarili. Ang mga galit sa akin ay naghahanap ng kamatayan. Ang karunungan at ang kamangmangan. Ikasyam na kabanata.
Ang karunungan ay katulad ng isang taong nagtayo ng kanyang bahay na may 7 haligi. Pagkatapos nagkaroon siya ng malaking handaan. Naghanda siya ng mga pagkain at mga inumin. At saka inutusan niya ang mga katulong niyang babae na pumunta sa pinakamataas na lugar ng bayan para ipaalam ang ganito. Kayong mga kulang sa karunungan at pangunawa, inaanyayahan kayo sa isang malaking handaan. Hali kayo, kumain kayo at uminom ng aking inihanda. Iwanan na ninyo ang kamangmangan upang mabuhay kayo ng matagal at may pangunawa. Kung sasawayin mo ang taong nangungutya, iinsultuhin ka niya. Kung sasawayin mo ang taong masama, sasaktan ka niya. Kaya huwag mong sasawayin ang taong nangungutya, sapagkat magagalit siya sa iyo. Sawayin mo ang taong marunong at mamahalin ka niya. Kapag tinuruan mo ang isang taong marunong, lalo siyang magiging marunong. At kapag tinuruan mo ang isang taong matuwid, lalo pang lalawak ang kanyang kaalaman. Ang paggalang sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. At ang pagkilala sa banal na Diyos ay nagpapahiwatig ng pagkaunawa. Sa pamamagitan ng karunungan, hahaba ang iyong buhay. Kung may karunungan ka, magdudulot ito sa iyo ng kabutihan. Ngunit magduro sa kapong ito'y iyong tatanggihan. Ang kamangmangan ay katulad ng isang babaeng maingay, hindi marunong at walang nalalaman. Nakaupo siya sa pintuan ng kanyang bahay o sa upuan sa mataas na lugar sa lungsod at tinatawag ang mga dumadaan na papunta sa kanilang trabaho. Sabi niya, hali kayo rito, kayong mga walang karunungan. At sinabi pa niya sa walang pangunawa, mas masarap ang tubig na ninakaw Shoutout, at Idol mas Leo. masarap ang pagkain Thank you for na the rose. kinakain ng lihim. Thank you for the Ngunit gift, hindi Idol. alam ng mga taong pumupunta sa kanya na sila ay mamamatay. Ang mga nakapunta na sa kanya ay naroon na sa libingan. Ang mga kawikaan ni Solomon. Ika-10 kabanata. Narito ang mga kawikaan ni Solomon. Ang anak na marunong ay ligaya ng magulang, ngunit ang anak na hangad ay nagbibigay ng kalungkutan. Ang kayamanang nakuha sa masamang paraan ay hindi makapagbibigay ng anumang kabutihan. Ngunit ang matuwid na pamumuhay ay makapagliligtas sa iyo sa kamatayan. Hindi hinahayaan ng Panginoon na magutom ang mga matuwid, ngunit ipinagkakait naman niya ang hangad ng mga masama. Nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Ang nag-iimbak ng pagkain kapag anihan ay anak na marunong, ngunit ang anak na laging tulog kapag anihan ay kahiya-hiya. Ang taong matuwid ay pinagpapala. Ang bibig ng masamang tao ay nakakapinsala. Ang alaala ng taong matuwid ay mananatili magpakailanman, ngunit ang masamang tao ay makakalimutan. Sumusunod sa mga utos ang taong marunong, ngunit ang nagsasalita ng kamangmangan ay mawawasak. May kapayapaan ang taong namumuhay ng matuwid, ngunit ang masama ang pamumuhay ay malalagtan. Ang taong mandaraya ay gulo ang nililikha, at ang taong nagsasalita ng kamangmangan ay mapapahamak. Ang salita ng taong matuwid ay makatutulong sa buhay ng iba, ngunit ang mga salita ng taong masama ay makapipinsala. Ang galit ay nagpapasimula ng kaguluhan, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Nagsasalita ng karunungan ang taong may pangunawa, ngunit ang walang pangunawa ay nagsasalita tungo sa kanyang kapahamakan. Nagdadagdag ng kaalaman ang taong may karunungan, ngunit ang mga hangal ay nagsasalita tungo sa kanyang kapahamakan. Seguridad ng mayaman ang kanyang kayamanan, ngunit kapahamakan naman ng mahirap ang kanyang kahirapan. Ang gantimpala ng matuwid ay maganda at mahabang buhay, ngunit ang gantimpala ng masama ay kaparusahan. Ang taong nakikinig sa pagtutuwid sa kanyang pag-uugali ay mapapabuti at hahaba ang buhay. Ngunit ang taong hindi nakikinig ay maliligaw ng landas.
Ang nagkikimkim ng galit ay sinungaling, at ang naninira sa kanyang kapwa ay hangat. Ang taong masalita ay madaling magkasala. Ang tao namang marunong ay pinipigilan ng kanyang dila. Ang salita ng matuwid ay mahalaga tulad ng pila. Ngunit ang isip ng masama ay walang kabuluhan. Sa salita ng matuwid, marami ang nakipinawang. Ngunit ang mga hangal ay mamamatay dahil walang pangunawa. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinadagdagan ng anumang kalungkutan. Ang kaligayahan ng hangal ay ang paggawa ng kasamaan. Ngunit ang kaligayahan ng nakakaunawa ay ang mabuhay ng may karunungan. Ang kinatatakutan ng taong masama ay mangyayari sa kanya. Ang hinahangad naman ng taong matuwid ay makakamit niya. Kapag dumating ang pagsubok sa buhay na parang bagyo, maglalaho ang taong masama. Ngunit mananatiling matatag ang taong matuwid. Ang tamad na kinukonsumi ang kanyang amo ay gaya ng suka na nakakangilo at ng usok na nakakaluha. Ang may paggalang sa Panginoon ay hahaba ang buhay. Ngunit ang taong masama ay iigsi ang buhay. Ang pag-asa ng matuwid ay magbibigay ng kaligayahan. Ngunit ang pag-asa ng masama ay walang katuparan. Ang pagsunod ng matuwid sa pamamaraan ng Panginoon ay mag-iingat sa Kanya. Ngunit ang mga suwain, dito ay mapapahamak. Ang matuwid ay hindi paaalisin sa kanyang lupain. Ngunit ang masama ay paaalisin. Ang bibig ng matuwid ay puno ng karunungan. Ngunit ang dila ng sinungaling ay puputulin. Alam ng taong matuwid ang angkop at tamang sabihin. Ngunit ang alam lang sabihin ng taong masama ay puro kasamaan. Ikalabing-isang kabanata. Kinasusuklaman ng Panginoon ang nandaraya sa timbangan. Ngunit ang nagtitimbang ng tama ay kanyang kinalulugdan. Ang taong mayabang ay madaling mapahiya. Ngunit may karunungan ang taong mapagpakumbaba. Ang pamumuhay ng may katapatan ang gagabay sa taong matuwid. Ngunit ang taong mandaraya ay mapapahamak dahil hindi tama ang kanyang pamumuhay. Ang kayamanan ay hindi makakatulong sa araw ng paghuhupo. Wow, sa lahat na nanonood, papawis tayo mga idol. Ay magliligtas sa iyo sa kamatayan. Ang Magmakulit, matuwid help at is walang well. kabintasang pamumuhay ay makapagpapagaan ng buhay. Ngunit ang masamang pamumuhay ay maghahatid ng kapahamakan. Ang pamumuhay ng taong matuwid ang magliligtas sa kanya. Ngunit ang hangal ng taong mandaraya ang magpapahamak sa kanya. Kapag namatay ang taong masama, pag-asa niya'y mawawala at ang kanyang mga inaasahan ay mawawala ng kabuluhan. Inililigtas ng Diyos sa kahirapan ang matuwid, ngunit ang masama ay kanyang pinapabayaan. Sinisira ng hindi makadiyos ang kapwa niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang taong matuwid ay maililigtas ng kanyang kaalaman. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, mga tao'y sumisigaw sa tuwa. At kapag ang masama ay napapahamak, ganoon din ang kanilang ginagawa. Umuunlad ang isang bayan sa pagpapala ng mga mamamayang matuwid. Subalit nawawasak ito sa pamamagitan ng salita ng masama. Ang taong walang pangunawa ay kinukutya ang kapwa. Ngunit ang taong may pangunawa ay hindi nangungutya. Ang mga taong madaldal ay nagsisiwalat ng sekreto ng iba. Ngunit ang taong mapagkakatiwalaan ay nakakapagtago ng sekreto ng iba. Babagsak ang bansa kung ang namumuno nito ay walang gumagabay. Ngunit kung maraming tagapayo, tiyak ang tagumpay. Delikado ang mangakong managot sa utang ng iba. Kaya iwasan itong gawin upang hindi ka magkaproblema. Ang babaeng maganda ang ugali ay nag-aani ng karangalan. Ngunit ang taong marahas ay magaling lang sa pag-angkin ng kayamanan. Ang taong tamad ay maghihirap, ngunit ang taong masipag ay yayaman. Kung mabait ka, para iyon sa iyong kabutihan. Ngunit kung malupit ka,
para iyon sa iyong kapahamakan. Ang masamang tao ay hindi tatanggap ng tunay na gantimpala. Ngunit ang gumagawa ng matuwid ay tatanggap ng tunay na gantimpala. Ang taong gumagawa ng matuwid ay patuloy na mabubuhay. Ngunit ang taong gumagawa ng masama ay mamamatay. Kasuklam-suklam sa Panginoon ang pag-iisip ng masama. Ngunit ang buhay na matuwid ay kalugod-lugod sa Kanya. Ang taong masama, tiyak na parurusahan. Ngunit ang matuwid ay makakaligtas. Ang magandang babaeng hindi marunong magpasya ay parang isang gintong singsing sa muso ng baboy. Ang ninanais ng matuwid ay bawang kabutihan. Ngunit ang ninanais na masama ay nagdudulot ng kaguluhan. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit ang mga taong saking ay hahantong sa kahirapan. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Isinusumpa ang taong nagtatago ng paninda para maitinda ito kapag mataas na ang presyo. Ngunit pinupuri ang taong hindi nagtatago ng paninda. Ang taong naghahanap ng kabutihan ay makakatagpo nito. Ngunit ang taong naghahanap ng gulo ay makakatagpo rin ng gulo. Mabibigo ang taong nagtitiwala sa kanyang kayamanan. Ngunit ang taong matuwid ay lalago na parang sariwang halaman. Ang mga hangal na nagdadala ng gulo sa sariling tahanan ay walang mamanahin sa huli. Magiging alipin lang sila ng mga taong may karunungan. Ang ginagawa ng mga taong matuwid ay makakatulong sa iba upang mapabuti at mapahaba ang kanilang buhay. At madadala niya ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Ang mga ginagawa ng mga taong matuwid dito sa mundo ay ginagantihan ng kabutihan. Gayon din sa makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos. Ganti sa kanila ay kaparusahan. 12 kabanata. Ang taong tumatanggap ng pagtutuwid sa kanyang pag-uugali ay nagnanais ng karunungan. Ngunit ang taong ayaw tumanggap ay hangal. Ang mabuting tao ay kinalulugdan ng Panginoon. Ngunit ang taong nagpaplano ng masama ay kanyang pinarurusahan. Ang taong gumagawa ng masama ay walang katatagan. Ngunit ang taong matuwid ay matatag tulad ng isang punong kahoy na malalim ang ugat. Ang mabuting may bahay ay kasiyahan at karangalan ng kanyang asawa. Ngunit parang kanser sa buto ang nakakahiyang asawa. Ang iniisip ng taong matuwid ay tama. Ngunit ang mga payo ng taong masama ay pandaraya. Ang salita ng taong masama ay nakamamatay. Ngunit ang salita ng taong matuwid ay nakapagliligtas. Mapapahamak at maglalaho ang mga taong masama. Ngunit mananatili ang lahi ng mga taong matuwid. Pinararangalan ang taong may karunungan. Ngunit hinahamak ang taong masama ang kaisipan. Grabe Mas pagod ko, mabuti ang nagpapalpitate taong ako. simple pero kayang magbayad ng katulong kaysa sa taong nagkukunwaring mayaman, ngunit kahit makain ay wala naman. Ang taong matuwid ay mabait sa kanyang mga alagang hayop, ngunit ang taong masama ay malupit at walang awa sa kanyang mga hayop. Ang magsasakang masipag ay laging sagana sa pagkain, ngunit ang walang sapat na pangunawa ay nagsasayang ng oras sa mga walang kabuluhang gawain. Ang taong masama ay laging kasamaan ang ginagawa, kaya hindi matatag ang kanyang kalagayan. Ngunit ang taong matuwid ay matatag gaya ng punong kahoy na malalim ang ugat. Ang kasamaang sinasabi ng taong masama ay nagdudulot sa kanya ng gulo. Ngunit ang taong matuwid ay umiiwas sa gulo. Ang bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang sinabi o ginawa. Ang akala ng hangal ay palagi siyang tama, ngunit ang taong marunong ay nakikinig sa payo. Ang hangal ay madaling magalit kapag iniinsulto, ngunit ang taong may karunungan ay hindi pinapansin ang pang-iinsulto sa kanya. Ang tapat na saksi ay nagsasabi ng katotohanan, ngunit ang hindi tapat na saksi ay nagsasabi ng kasinungalingan. Ang pabigla-biglang salita ay nakakasugat ng damdamin,
Ngunit ang magandang salita ay nagpapagaling. Ang katotohanan ay mananatili kailanman. Ngunit hindi magtatagal ang kasinungalingan. Pandaraya ang nasa puso ng mga taong nagbabalak ng masama. Ngunit kagalakan ang nasa puso ng mga taong nagbabalak ng mabuti. Walang mangyayari masama sa taong matuwid. Ngunit sa masama, pawang kaguluhan ang mararanasan. Nasusuklam ang Panginoon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan. Ngunit nalulugod siya sa nagsasabi ng katotohanan. Hindi ipinagyayabang ng taong marunong ang kanyang nalalaman. Ngunit ang hangal ay ibinibida ang kanyang kahangalan. Ang taong masipag ay magiging pinuno. Ngunit ang tamad ay magiging alipin. Nakapagpapalungkot sa tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang pananalita ay kaaliwan. Ginagabayan ng taong matuwid ang kanyang kaibigan. Ngunit ililigaw ka ng taong masama. Hindi makakamit ng taong tamad ang kanyang hinahangad. Ngunit ang taong masipag, maganda ang hinaharap. Ang matuwid na Kapoy na. pamumuhay ay patungo sa buhay. At maililigtas ka nito sa kamatayan. Nagpapalpito naman ako. Ikalabing kabanata. Ang matalinong anak ay nakikinig sa pagtutuwid ng kanyang ama. Ngunit ang nangungudyang anak ay hindi nakikinig kapag sinasaway siya. Palpitation to the highest Ang taong level. nagsasalita ng mabuti ay gagantihan ng mabuting bagay. Ngunit ang Woo, salita shoutout ng mga idol. taong Thank you for hindi watching. tapat ay Boss ulit. gagantihan ng karahasan. Woo. Ang taong maingat sa pagsasalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Next time Ngunit ulit ang mga taong idol. madaldal, God lulod bless sa you all. sarili Babayos ay kayo. kapahamakan. Ang taong tamad, hindi makukuha ang hinahangad. Health is well. Ngunit ang taong masipag makulit. ay magkakaroon ng higit pa sa kanyang hinahangad. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan. Ngunit ang Bye-bye. taong masama ay God bless gumagawa ng everyone. mga bagay na kahiya-hiya. Ang